Magandang araw mga kabi. For today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapati natin at hindi tayo nakapag-update nung nakaraang linggo. So, yun nga, meron tayong bad news. So, yun muna yung unahin natin, yung bad news nga natin. At yung good news, mamaya na lang. So, bali, kung maalala nyo o mapapansin nyo, meron nga tayong dalawang Classic Racing Homer. So, ito nga yung isa. So, yung isang kalapati natin na Classic Racing Homer, mga kabi, namatay nga. So, bali nakain ng daga. So, hindi ko alam kung daga o pusa. Pero, naglasong kami ng daga. Wala naman nang namatay dito sa mga kalapati namin. So, ibig sabihin, daga nga yung nakadali dito dun sa kapatid nito. So, wasak na wasak. Actually, buhay pa yung kapatid nito. Kaso, kinal na namin kasi wala nang paa. So, bali wala na siyang paa. Kanan at kaliwa, hindi na lipad. Hindi na rin kasta o kumbaga wala na siyang purpose sa buhay niya kasi hindi na nga makakalipad, hindi na makakalakad. Buhay pa yung kalapate kaso kinal na natin kasi para hindi na humaba yung buhay niya na magdusa o hindi na humaba yung pagdurusa niya. So yung black checkered yun na white feather, yung sa totoo lang mas gusto ko nga yung kulay nun kesa dito sa kapatid niya. Ayan, oh. So yung kapatid nito nakakain nga ng daga. Bali yung ano lang nadali ng daga. Ayan. So, ito naman yung mga breeder natin dito. So, yung paborito kong breeder, mga kabi, ito yung mga good news naman natin. So, dahil ito nga yung paborito kong breeder, nagkaroon na nga ng isa pang anak. So, kung maalala nyo, napakatagal ko nga binibreed nito, yung paborito ko na to, yung blue bar na to. So, ito kasi yung mga original na Falcon line natin. Ayan. So, yung blue bar natin na to, ito yung speedbird natin. So, ngayon, nakapagpalabas tayo ng isa. So, hindi pa. Baog yung blue bar natin, talagang hindi lang natatapat. Ayan. So, meron na silang isang anak. Kaso isang anak nito, mga kabi, mukhang nagmana pa sa nanay. Kumbaga, batik. Sana makapagpalabas tayo ng blue bar dito. Ayan, oh. So, kasi blue bar talaga ang gusto kong kulay ng kalapate na inaanak nito kasi halos lahat ng blue bar na inaanak nito multiple polling winner. Ayan. So, ito yung mga nagtatag team champion natin, pulling winner, multiple pulling winner. Saka yung talagang nananalo natin sa mga 3 laps, 4 laps, 5 laps, 6 laps, lahat pinapartihan nung lahi nito. So, pati naman din yon yung lahi nun. Kaso ito kasi, bali, paborito ko lang siyang breeder kasi nga, gandang-ganda ako dito sa kalapate na to. So, maganda rin yung nanay at tatay nito kasi yung tatay nito, bali nag-anak ka ng first overall, third overall, fifth overall, seventh overall, lap champion, lap winner, multiple pulling winner, tapos kung ano-ano pa. Halos lahat nakakuha nung anak nung tatay nito. Kumbaga, kapatid niya. Kapatid niya sa tatay. Yung nanay niya naman, champion ng Norte. So, hindi ko lang maalala kung top 8 or top 12 yung nanay neto. So, bali yung nanay neto, Kaluluwa line, Benito Goke. Ayan. So, bali nagbana siya sa Morris. Kaya itong hen natin na to, Morris, saka Kaluluwa line to. Ayan. Tapos, ito naman, yung blue bar natin na to, ito yung John Arden nga natin, o yung tinatawag natin na Falcon line. So, bali yung mga lahi ng kalapati natin ngayon dito, bali Falcon line na nga yung tawag natin kasi halos lahat na to. Sa totoo lang, ito yung pinaka gusto ko na breed natin ngayon. Kasi nga, napag-combine na natin yung John Arden natin saka Morris Gordon natin na foundation line natin. So, kaya ito, yung mga kalapati natin, sana maging maganda yung performance. Kasi mga kabi, para sa akin, ito yung pinakamaganda o pinaka-paborito ko na breed. Ayan. So, ito, nasanay pa magputik to dito sa may kanal sa amin, nagpuputik. So, sana hindi niya na makasanayan yan kasi, mga kabi, pagka nagpuputik yung kalapati nyo, pag nakakita ng bukid yan, dadapo sa bukid yan. So, yun yung isang disadvantage yan kapag ka natuto na manda po agad o magputik yung kalapati nyo kasi kapag ka nauhaw yan, so kumbaga, yun lagi ang nasa isip niyan eh. Kumbaga, makakalakihan o makakatandaan na nung kalapati nyo. So, puro kato pang-aabuti natin mga kabi kapag ganyan. So, kailangan mawala sa isip nila yan. So, bali dito lang naman sa may kanal sa amin, umiinom to. So, wala naman silang dinadapuan na bukid dito, dito lang sa may kanal sa amin. Kaso, syempre, dyan nagsisimula yung utak ng ibon nyo na talagang nagiging dispalinghado na kasi mga kabi, nawawala na nga sa bisyo, kumbaga naiiba na yung ano nila,
yung, ano yung tawag dito? Yung goal nila. So, kumbaga, meron na silang distraction. So, kailangan maiwasan nila na mandapo. Yan kasi yung dapat natin maituro sa kalapate, yung maiwasan nila na mandapo. Pero hindi naman maiwasan yan mga kabi. Pero as much as possible, maiwasan nila yung pandadapo nga kasi yan talaga nagpapabagal sa pag-uwi ng kalapate. So, ayan. So, yung mga pang south naman natin sana na hindi nga natin na-load ngayon, ay na-load o nailaban ngayong south. So, young bird naman din sila sa summer kasi nga dalawa yung singsing nila, yan o. So, hopefully, maging maganda yung ano nila. Kumbaga performance nila. So, ito, isa pang good news natin mga kabi. 2 points nga itong panglaban natin at saka talagang umuwi pa. Puro 1K yung speed nito, dapat 1-1 yung speed nito nung nakaraan. So, bali, twice na siya dapat na 1-1 yung speed nito. Kaso, hindi nga ganong sanay si Boston Ying. So, lagi nagtumatambay. Nung nakaraang hagis, 5 minutes, tumambay yung unang hagis nito. Unang lap. Yung pangalawang lap naman, mga kabi, 10 minutes mahigit tumambay pero 1K pa mahigit yung speed. So kung pumasok agad to mga kabi, malamang kulang 1-2 yung speed natin. Pasok tayo sa top 10 or top 20. So ngayon, hindi nga pumasok, naging 1K lang, naging 1K yung speed. So medyo malayo tayo sa ranking. Pero maganda pa rin yan, nasa 1K pa naman yung speed. Kaso napakahirap kasi kapag hindi nagkabutasan yung mga kalaban natin o yung kalaban ng kalapati natin. Pag hindi nabutasan, o hindi nagkabutasan o kumbaga nagkaroon ng hard race o smash race, mahirapan tayong manalo kasi medyo malayo yung ranking natin kasi 1K lang yung speed. So kapag puro 1K lang kasi yung speed ng ibon natin, may chance naman tayo. Kaso kapag hindi nga nagkabutasan o nagkaubusan yung kalapate, talagang mahirapan tayo kasi mabibilis yung mga nasa top 100, mabibilis, nasa 1-1 lahat ng speed nila. So tayo 1K lang. So yung 100 kasi na diferensya mga kabi, medyo malaking bagay na yan. Lalo na kapag hindi nagkaroon ng smash race. So yung ibon natin mabilis, kaso talagang hindi lang natin napag-clock ng mabilis. So update ko naman kayo dun sa isang breeder natin kasi yun yung mga good news natin yun. Kasi puro maganda nga dahil nakapagpalabas tayo kahit na medyo late na. Nakapagpalabas tayo ng mga pang norte natin. Ayan. So papakita ko sa inyo. At eto, so good luck pala dahil may hagis tayo mamaya, ay bukas. So loading mamaya nung kalapate natin, sasali ulit natin to. So sana makauwi siya ng mabilis. So sana kahit na at least 1K man lang yung speed niya. Pero mahihirapan kasi mga kabi no, nagsusubo na, medyo malaki na yung inakay nito. Kailangan mapakain na natin na maganda. So ito naman mga kabi ang update ko sa inyo, yung blue bar natin nag-iisa na yun, nakapag-anak na nga. So meron na rin sila na dalawang itlog ngayon. So ito yung nanay nung ating finisher nga, nung black checker natin. Ito yung nanay. So Santa Ana Cagayan Clacker to. 1K may gitang speed nito, speed bird. Itong kalapati natin na to, speed bird to. So bali ito, na-acquire ko lang to. Ayan. Yung blue bar na to, ito yung nanay nung black checker natin ni Miss Universe. Ayan. So yung inilalaro natin na puro 1K ang speed. At nagsusubo pa ngayon yung black checkered natin. Ito yung nanay. Ayan. So mainam talaga mga kabi kapag mag-breed kayo. Kailangan mayroong laro o kumbaga mayroong performance man lang na ipinakita yung breeder nyo. So kaya ako mas maganda ang ginagawa ko ngayon. Basta nagbre-breed ako ng mga talagang subok na naihagis yung mga magulang. O kumbaga yung ginagamit natin na breeder, kumbaga mayroong performance. So mas malapit kayo sa katotohanan kahit na finisher lang. Kahit na finisher, tapos mas maganda kung clacker ng last lap. Kahit na butas-butas, basta nag-clock ng last lap. Napakalaking bagay na yan mga kabi. Talagang idudulo kayo ng ibon. Ma-motivate nyo lang na maganda. Ayan, so ayan yung mga good news natin yun. Dahil tuloy-tuloy nga yung breeding natin. So maganda na yung breeding natin yun. Kahit pa paano, nakapag-breed tayo at hindi nga puro bugok yung itlog. So update tayo sa susunod na araw. At baka bukas makapag-update din tayo. Kasi nga hagis ng black checker natin. So salamat sa lahat ng mga sumusuporta at good luck sa inyo. God bless mga kabi.